بسم الله الرحمن الرحيم. Pakinggan muna natin ang sabi ni Sheikh Dave Christian bago natin siya sagutin. Allah, biruin mo pinarusahan niya si Iblis dahil daw hindi nagpatirapa kay Adam, hindi daw lumuhod kay Adan. Hindi naman siya kasama sa inutusan, mga anghel lang ang inutusan ni Allah na magpatirapa kay Adan. Hindi naman anghel si Iblis, siya ay genie si Iblis. Ito. Basahin natin yung Arabic. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajudu illa iblisa kana minal jin fafasaqa an amri rabbihi. And mention when we said to the angels, ang sinabihan mga anghel lang prostrate to Adam, magpatirapa kay Adam, and they prostrated, at sila ay nagpatirapa, except Iblis. He was one of the jinn and departed from the command of his Lord. Natural lang na hindi susunod si Iblis dahil jinn siya. Ang inutusan ay mga anghel. Ito, mga angels lang. Litong-lito na naman si Manggo Float sa isang surah. Hindi daw kabilang si Iblis sa inutusan ng Allah na magpatirapa kay Adan bilang paggalang kay Adan na nilikha ng Allah mula sa alabok. Si Iblis po ay inutusan din na magpatirapa at magbigay galang kay Adan at mababasa natin yan sa Quran. Surah Al-Araf 11-12. At katiyakan, kayo ay aming nilikha o usang katauhan at kayo ay aming binigyan ng marangal na hubog. At pagkaraan, aming sinabi sa mga anghel, kayo ay magpatirapa kay Adan, kaya sila ay nagpatirapa maliban kay Iblis, siya ay hindi kabilang sa mga nagpatirapa. Ang Allah ay nagsabi, ano ang pumihil sa iyo o Iblis mula sa pagpapatirapa ng ikaw ay aking pag-utusan? Siya ay sumagot, ako ay nakahihigit sa kanya, kay Adan, ako ay nilikha mo mula sa apoy, samantalang siya ay nilikha mo mula sa putik. Kung mapapansin po ninyo sa surah, si Iblis ay napag-utusan din ng Allah na magpatirapa kay Adan. Dahil sa pagmamataas ni Iblis at paglabag sa utos ng Allah sa kanya, siya ay kanyang pinarusahan. Alam po natin, bawat tao o nilikha ay binigyan ng kautusan mula sa tagapaglikha, at sino man lalabag sa utos ng Diyos, siya ay parurusahan ng Diyos. Kaya napakalinaw sa surah na atin binasa, na kabilang si Iblis na napag-utusan ng Allah na magpatirapa kay Adan bilang paggalang. Dumako naman po tayo sa kamalian ng Biblia. Ayon sa Biblia, hindi alam ni Yahweh si Satanas ang ahas na tumukso kay Eva, dahil ang akala niya, isang normal na hayop o ahas ang kaharap niya. Genesis Kapitulo 3 versikulo 14. At sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon ikaw ay gagapang, at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Kamang mga napakakainin mo ng alikabok si Satanas at gagapang, at isa pa, hindi lang ahas ang gumagapang sa lupa dahil maging ang uod ay gumagapang din. Isa pang kapalpakan ng Biblia, ayon sa Biblia, tinipon ng Diyos ang kanyang mga anak at kabilang doon si Satanas, at ipinag-utos pa ni Yahweh tuksuhin ni Satanas si Propeta Job, naluko na naman ang mga Kristyanismo. Job Kapitulo 1 versikulo 6-7. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Job Kapitulo 1 versikulo 8. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin, at umiiwas sa masamang gawain, dugtong pa ni Yahweh. Job Kapitulo 1 versikulo 12. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Ito po ay hindi imbento, bagkus ito ay akin binabasa sa Biblia ng mga Kristyanismo,
Kaya kabilang na si Satanas sa mga anak ng Diyos at propeta ng Diyos, yan ang hindi alam ng mga Kristyanismo. Naisip ko lang din, baka, inutusan din ni Yahweh si Satanas na tuksuhin si Eva, di lang naisulat sa Biblia. Kaya palpak talaga ang Biblia kahit kailan.